Iginiit ni Justin Brownlee na hindi nawawala ang NSD spirit ng Barangay Ginebra, kabaligtaran sa sinasabi ng ilang netizen na naglaho na ito sa kanilang grupo. Masigla namang ibinahagi ni Stephen Holt ang nararamdaman sa mga susunod na laban matapos nilang kunin ang Game 3 at si Coach Chot Reyes inaming nakukulangan siya sa performance ni Jordan Heading sa finals versus Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan na rin tinuldukan ni Justin Brownlee ang isyong wala na sa kanilang never say die spirit ng Barangay Ginebra. Sa panayam ng media, idiniin ito na nasa kanila pa rin ang spirit na naglagay sa kupunan sa pedestal sa halos ilang dekada nitong pakikibaka. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Gusto lang namin magpakita dito ng may napakataas na energy at ipakita sa mga tagahanga na taglay pa rin namin ang spirit ng NSD or Never Say Die. So sa tingin natin mga playoffs, direktang sagot ni Justin Brownlee yan sa mga nagsasabi na nawala na yung Never Say Die spirit ng Ginebra. Okay, siguro ando na tayo. Iba na yung panahon ngayon kumpara nung panahon ni Robert Jaworski at iba rin yung mga players na bumubuo sa team. Pero yung pinopoint out kasi ni Brownlee is hindi naman tungkol sa mga pangalan, kung hindi tungkol sa kultura at paniniwalang ipinagpapatuloy ng prangkisa. Kung may ebidensya man na buhay pa ang NSD spirit, isa na rin siguro yung ipinakita ng Ginebra sa Game 3. Hindi lang basta nanalo yung Gen Kings laban sa TNT nun kung hindi pinakita nila yung agresibong laro mula umpisa hanggang dulo. Pinangunahan ni Brownlee ang Ginebra sa kanyang 41 points habang nakatanggap din siya ng tulong mula sa kanyang mga kasama doon. Sa halip na ma-pressure matapos ang pagkatalo sa Game 2, mas tumindi pa silang bumalik sa Game 3, di ba? Ang NSD spirit kasi hindi lang tungkol sa paghahabol kapag tambak ka na sa puntos. Ito rin yung tungkol sa pagiging matatag pagkatapos ng pagkatalo, sa kakayahang bumangon sa gitna ng pressure at sa pananatiling palaban laban sa isang malakas na kalaban, di ba? Yan mismo ang pinakita ng Barangay Ginebra nang kunin nilang muli ang kontrol ng serye at umangat sa tuwa na kalamangan laban sa TNT Tropang 5G. Kaya para sa mga fans na nag-aalangan siguro na nawala na yung NSD, parang malinaw naman yung mensahe ni Brownlee. Nandyan pa rin yan. Maaaring iba na yung mukha sa loob ng court pero pareho pa rin ang Barangay Ginebra or pareho pa rin ang puso ng Barangay Ginebra. Habang naniniwala si Justin na hawak pa rin nila ang NSD spirit, inilabas naman ni Stephen Holt ang pananaw sa mga susunod na laban. Sa kanyang pahayag, ramdam ang sigla at kumpiyansa nito sa natitirang laban nila ng TNT Tropang 5G. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Stephen Holt sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Kumpiyansa kami pero ulitin natin, hindi pa tapos yung laban. Excited kaming lumaban at simulan muli ang susunod na laro sa loob ng 5 araw pagdating ng Miyerkules. So mararamdaman mo sa pahayag ni Stephen Holt na kahit hawak na ng Ginebra ang tuwa na kalamangan sa serye, hindi pa rin nila iniisip na matatapos agad ang series, di ba? Sa katunayan, parang mas naging maingat pa nga sila pagkatapos ng Game 3. Alam nila na isang panalo lang yung lamang nila at isang magandang laro lang mula sa TNT, pwedeng muling magtabla yung serye. Malaking dahilan ni Stephen Holt kung bakit nakuha ng Ginebra ang panalo sa Game 3 habang nakatutok kasi ang depensa ng TNT kila Justin Brownlee na nagtapos na merong 41 points kasama si RJ Barrientos at Scottie Thompson. Si Holt, siya yung naging sorpresa. Yung kanyang 23 points at napakahalagang depensa kay Calvin Octana yung tumulong para makontrol ng Ginebra ang laro mula sa umpisa hanggang dulo. So kung magpapatuloy yung magandang laro ni Holt, lalong lalaking problema ng TNT dyan. Sa unang 2 laro mga playoffs, halos nakasentro ang game plan sa pagpigil kila Brownlee at Barrientos. Pero nang sumabog si Holt sa Game 3, napilitan ng TNT na mag-isip ng panibagong adjustment. Kapag patuloy siyang magbibigay ng double-digit scoring habang ginagawa pa rin ang kanyang trabaho sa opensa, magiging mas balanse at mas mahirap basahin ang opensa ng Barangay Ginebra dyan. So sa mga susunod na laro mga playoffs, maaaring si Holt ang maging tunay na X-Factor dito sa finals. Alam na ng TNT kung ano kayang ibigay ni Brownlee, ni RJ at na Scottie. Pero kung magpapatuloy ang agresibong laro ni Holt at magpapatuloy rin ang kanyang depensa kila Octana at RR Pugoy, posible mas mapalapit ang Ginebra sa kampyonato dyan. Samantala, bukod kay Calvin Octana, alam din ni Coach Chot Reyes ang kulang sa TNT Tropang 5G. Kulang ang opensiba ni Jordan Heading. Sa kanyang pahayag, hindi nito ikinaila na ipinupursige nitong kumamada si Heading sa laban na posibleng magamit muli sa Game 4. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Mark Escarlota ng Daily Tribune. Nung Game 1, halos hindi siya makatire. Paulit-ulit namin siya sinasabihan na kailangan niyang hanapin at kunin yung tira niya. Yan ang halaga niya sa amin
So makikita mo sa pahayag ni Coach Shot kung gaano kahalaga si Jordan Heading sa sistema ng TNT, di ba? Hindi naman may kakailan na isa si Heading sa pinakamahusay na shooters dito sa liga ngayon. Kaya nang sabihin ni Coach Shot na kailangan niyang hanapin ang mga tira niya, malinaw na gusto niyang maging mas agresibo si Heading at huwag basta maghintay ng bola. Sa unang dalawang laro ng finals, nakita agad ang effect niya na nung Game 1 halos hindi siya tumira at natalo ang TNT. Nung Game 2 naman, mas naging agresibo siya at nakapag-ambag ng 14 points habang nakatabla ang serye. Sa Game 3, meron siyang 11 points at ilang mahalagang tira. Pero hindi yun naging sapat para pigilan ng Ginebra na kunin ang panalo, di ba? Kaya sa tingin natin, tama si Coach Chot sa kanyang assessment. Ang halaga ni Heading sa TNT is hindi lang sa pag-score, kundi sa espasyong nililikha niya para kila Calvin Aptana, Chris Macpala, R.R. Pugoy at Jason Castro. Kapag respetado ng depensa ang tira ni Heading, mas lumuluwag ang opensa ng TNT mga ka-playoffs. Kapag tahimik naman siya, mas madaling magsiksik ng depensa ang Barangay Ginebra sa loob. So para sa Game 4 at mga susunod na laban, sa tingin natin kailangan ni Heading na maging agresibo mula sa unang quarter pa lamang. Hindi niya kailangan umiscore ng 25 to 30 points gabi-gabi kada laro pero kailangan niyang pilitin ang depensa ng Ginebra na bantayan siya sa perimeter. Kapag mas madalas siyang tumitira at nagiging banta sa labas, mas magkakaroon ng space sila Aptana at Makala para umatake sa loob. At syempre, mas madali silang makakakamada. In short, mas madali silang makakapuntos. So guys, maraming salamat.